Kung gusto mong pumayat pero mahilig kang kumain, itong mga pagkain na to ang makakatulong sa'yo para pumayat, backed up with science and studies. First, yung mga taba ng isda, lalo na yung sa salmon. Mayaman kasi yan sa omega-3 fatty acids na proven na nakaka-reduce ng inflammation, pamamaga ng katawan, and nakaka-reduce ng risk for heart disease. Dok, ano ba meron sa inflammation? May kaugnayan kasi yung inflammation sa loob ng katawan sa pag-i-store ng sobra-sobrang taba. So, ibig sabihin, si Pedro, mas mataas yung inflammation niya sa katawan. Yung katawan niya mas gusto nag-i-store ng sobra-sobrang taba. So, malaki yung bilbil, malaki yung braso. So, para mabawasan yung inflammation sa loob ng katawan, dapat kumakain ng anti-inflammatory food. At isa na doon yung taba ng isda. So, according to this study, effects of supplemental fish oil on resting metabolic rate, body composition, and cortisol in healthy adult. So, sa conclusion nila, within 6 weeks, there is increased lean mass, dumami yung muscle component ng katawan, and there is decreased fat mass. So, nabawasan yung taba ng katawan. Also, yung taba ng isda, hindi lang yan pang pababa ng inflammation. Maganda rin yan para sa puso. Kaya, kapag nag-date kayo ni crush, ganito ang gawin nyo. Order kayong isda, di ba? Yan, dito na yung isda. Paghimay nyo, tanggalin nyo yung tinik para di siya mahirapang kainin. Tapos, ilagay mo sa plato niya. Tapos, yung taba ng isda, ihain mo rin sa kanya. Tapos, ito sabihin mo, love, tayo na lang tong taba ng isda. Kasi gusto ko, healthy ang puso mo. Next, yung kape. Marami na pong studies ang nagawa na or nagpapatunay na yung pag-consume natin ng caffeine, yung specifically yung black coffee, yung walang ibang halo, ay nakakatulong sa pag-burn ng fat. Yung caffeine kasi nakaka-increase yan ng metabolism ng katawan. Kunyari, si Juan, tsaka si Pedro, pumapasok sa opisina. Si Juan, nagkakape siya tuwing umaga, yung black coffee. Tapos si Pedro, nagmi-milk tea. So si Juan, mas mabilis yung metabolism niya. Faster siya mag-burn ng fat kaysa kay Pedro. So, according to this study, normal caffeine consumption